Welcome back everyone, dito sa latest episode ng Pilipinas 360/ROAR. Kasama po natin si Sir Ronald. Been a long time, ilang oras na Sir Ronald since we last met. Maraming salamat Sir Long Ronald. time no see. Oo nga eh. Ah, Hindi ka naman siguro nag-sleeping pills katulad ng last time, no? hindi kundi Ayun ang gusto ko, natural, organic Sir Ronald. Kasi, um, kailan medyo marami tayong pag-usapan today. Bago tayo pumunta dito sa tanong whether tatakbo na ba talaga si Vice President Lenny Robredo. Of course, later na natin pag-usapan because yesterday we were there really for the fun run, no? Kaso ang tanong sa atin ng organizer, baka naka-jeans tayo. Grabe, ang galing daw natin, eh. oo nga, it was just a fun run, eh, kaya it was fun. More fun than run. Ako sabi ko meron akong excuse, ano. Pero Sir Ronald, parang bait-bait mo pagkasama mo si Ma'am Lenny, no? Oo, dahil Parang dun lang kita nakitang mabait, ever. nai-imbibe ko yung kanyang Ayun, good vibes talaga sa'yo. personality, oh. Yung mga nag-comment, "Oh, Ako, 'pag magkasama tayo nai-imbibe ko yung personality ay niya, oh. I wonder if it's in that direction." Parang feeling ko it's in the reverse direction sa Ronald, na lumalabas yung ano, Kaya nagiging ano ko, eh, disruptive pagka disruptive. Okay, before we go bago natin pag-usapan yung mga matitinong tao, dito muna tayo sa Gallery of Rogues, hmm, Sir Ronald. Kasi later I wanna talk about SONA, I wanna talk about 2028, talk about prospects for Lenny. Pero dito muna tayo in here and now kasi ito na, officially we're kicking off the second week more or less of trial ni Sara Duterte. But let's start with those at the lower rungs of the Gallery of Rogues Hall of Fame, no? Um, the Three Stooges, parang 3+1, no? they're still at it, eh. Oo nga, eh, oo, no, they're Hmm. still at it. Um, Sir Ronald, from one to Alan Peter Cayetano, gaano ka insecure yung kanyang ano, yung look ngayon, yung checkered, parang cowboy look, scruffy. Na-insecure ka ba, Sir Ronald, sa kanyang very macho look nowadays? At saka yung spontaneity niya at minsan kasama pa si ate naka-shades na parang ano, eh, parang Beverly Hills, Hollywood. Sir Ronald, do you get intimidated when you watch like that? Do you get Very depressed? much, very much, para akong nalulusaw, eh. King masculinity 'pag pinapanood ko yung kanyang, Right. macho image at saka yung kanyang macho intervention Yes. sa Senate, 'no. Pero actually, sabi nga ni Justice Carpio, he's a disaster, 'no. Sabi nga nung isang professor sa UP, he's unraveling, 'no, Right. na parang sumayad na, eh. Nahuli sa sariling kaldero. Oo, alam naman natin na wala siyang self-awareness. Pero grabe yung kanyang unraveling, 'di ba? Parang self-destruction na talaga. Kaya hindi ako magugulat dun sa statement ni Justice Carpio, that he was a disaster. Dahil usually nagpapanggap ka, eh, 'pag ikaw ay partisan. Medyo ikino-cloak mo ng kaunting objectivity tsaka Unless you're Robin Hood Padilla. unless you're, Na sabihin mo kahit sinunog ka, amoy Duterte ka, parang gano'n. Richard Hilaria, Ay, gano'n. Pero see, I just said, sana naman yung aura ni Ma'am Lenny na pumaytay magla-last ng kahit 18 hours, Sir Ronald. Meron pa akong 2 oras bago mawala yung aura na yan. Habang mabait pa tayo in the parang ano, walang afterglow. parang walang naniniwala. Oo, afterglow. No, let's go back to this, Sir Ronald, because I've been going back to yung mga videos ni Alan Peter, hindi pa yung mga online Shopee Temu moments, eh, yung mga earliers and all. And you look at how the guy evolved and mutated and whatever you wanna call it over time. At saka ang dami niyang mga nadaanan ng mga skandalo, whether yung SEA Games in 2019, whether yung mga kung ano-anong pinagsasabi niya sa West Philippine Sea na biglang yung mga critics, they made some almost xenophobic joke na Ambassador Cayetano, and then, to yung Speaker of the House, 'di ba yung bid niya for Speaker of the House, grabe yung garapalan dun, back and forth. And yet the guy survived, and if anything, you have at least 2 Cayetanos in the Senate. So siguro from his point of view, kung Teflon ang mga Duterte, siya ay ano maisip natin kung Teflon kung may Teflon effect ang Duterte, anong Hypocrite effect. oo, yung kaldero na medyo may pagka-Teflon. Oo, dahil palipat-lipat siya ng loyalties, eh. But somehow it works for him, he keeps on getting elected, he's still naging Senate President pa siya, although shortest yung kanyang tenure. The guy tick all the boxes, Speaker of the House, Foreign Affairs Secretary, Senate President. He's a survivor, he thrives in chaos. Baka yun yung name of the game para sa kanya. Probably, pero ang edge kasi niya, meron siyang name, eh.
na nanggaling sa kanyang tatay. Right. Nagkaroon siya ng brand, the Cayetano brand, 'no. Pero tingin ko na-e-exhaust na niya, at this point. He will be a re-electionist in 2028. Tingin ko this will take its toll. Whether enough para matalo siya, I'm not too sure. Pero baka ito yung pinaka-lowest part ng kanyang career as a politician. Dahil sirang-sira siya, 'no. Yes, sa mga surveys pasok pa rin siya sa 12, pero hindi siya gano'n kataas. Hindi siya gano'n kataas. Ibig sabihin doable na matalo siya kung ika-crunch mo yung kanyang numbers sa mga survey. Lalo na ngayon, 'no, lalo na ngayon. Itong away niya kay Ping, talagang height of, pagiging, patronizing, height of being condescending, Oo. 'no, Sa talagang mga non-lawyers oo, sa Senate, talagang yeah. pinapanood ko siya, sabi ko, "Grabe 'to, ah." Tapos yung whataboutism, bakit yung Manila hindi nila iniimbestigahan? Bakit yung Quezon City hindi nila iniimbestigahan? Parang talagang walang kinalaman, dun sa kanyang Right. sariling kaso, oo, And then let's make a deal, parang you investigate me on SEA Games, I'll investigate you on flood control. As if yung flood control hindi nagsimula ng panahon ni Digong, na kung saan na DFA secretary siya and later on Speaker of the House. oo. At saka banat lang naman niya kay Ping SALN, Bakit daw nadoble? Sabi ni Ping Lacson, hindi siya nadoble, na-quadruple siya. Tapos pinaliwanag niya bakit. Oo. Gano'n. Paano yung So na-insult siya na double lang. hmm. Hindi, fairness kay ano 'no, si Tsaka si Ping mahirap yan, mahirap yan batuhin ng, corruption dahil hindi nga tumatanggap ng pork barrel, kaya nga. 'di ba? Sinimulan ni Alan Peter, 2 weeks ago na tumanggap daw ng malita, 'no? Tapos ngayon naman yung SALN niya, Alright. tapos, ikatlo yung kuwan daw siya, kasama siya sa mga minions ng Malacanang, 'no? Yeah, With Melvin Matibag. right. So, very personal yung mga atake. Yeah. Wala man lang, wala man lang, ah, yung strategic na tira dito sa So, scatter shot, shotgun approach, whiplash, yes. whiplash. Parang siyang suicide bomber, yung damay-damay na lang lahat. Let us, Yeah, but that all works for a certain Ronald Llamas. Parang sabi ko, ikaw lang hindi nakasuhan sa amin lahat ng mga podcasters, mga influencers. Ako nakasuhan. Although, thank you, na-clear tayo ng Supreme Court so far. Si Jesus Falces nakasuhan. I think si Christian Muntig din nakasuhan. Like, nakasuhan. nakasuhan, exactly, di ba? So, ang point ko is going back to this. Gagawa kasama kami ng podcast na outlaw Tapos biglang, paano na may isama si Ronald Hindi siya outlaw, above the law siya No, but going back to this, Mukhang EJKM lang siya. ay ayan na naman tayo sa Ronald. Actually, may isang vlogger na ano 'no, recently, Emila. 'di ba, na EJK. So, well, there's an ongoing investigation. So, nakikiramay po tayo sa kanyang pamilya and this thing is quite serious. So, going back to si Alan Peter Cayetano, kasi I wonder if there's a method to the madness here kasi ang dami niyang kinakaaway sabay-sabay. Before. Si Erwin lang the other day tapos biglang ngayon inaaway niya si Before. Ngayon parang madness na lang, wala na yung method. Oo, dati meron pero ngayon So yung Duterte ano, nag-catch up sa kanya yung Yes. bug na yun na wala nang method. Oo. Kaya talagang classic whataboutism, classic, condescension, classic patronizing, 'no? Sabi pa nga niya kay Ping, actually gusto ko pa nga siya iboto for president dahil lumalabas yung truth sa kanya. May chance pang lumabas daw yung katotohanan. Yung mga gano'n bang Yung mga pigiri na gano'n. Wow, mga psycho. Parang yung mga backhanded compliments mo sa'kin sa round may mga gano'n din. Hindi, kuwan yun, merong, may method yun, Sa DNA ang problema, Oh, no, but going back to this, Sir Ronald, kasi ang mini-mention mo dito is baka 2028 pa, ganito, ganyan. But some people are wondering, baka ngayon, alanganin siya, yung SEA Games pa lang, it's coming back, and it's not the SEA Games per se, right? It's the organization that oversaw it, Piskok. BISCOC. And then according to NBA director, what's going on here? Either may perjury nangyari or may front company nangyari. Something is not clicking. that The math is is- not mathing. That case is still alive. Unlike yung kay Vince Dizon kasi, niresolve na ng ombudsman yun noong 2021. Itong as far as I know, itong PISOC ay tuloy yan, hindi yan patay. Kaya parang binuhay lang. Parang Parmali. Diba? Inupuan niya ni Ombudsman Martires, tapos binuhay ngayon. Ni Boying Remulla. Or rather, dapat buhay siya noon pa lang kaso hindi inaksyonan. Yun nga. Yeah, Ang tanong, meron bang kaso? Yes, may kaso. Diba? Nangyari ba yan before tong impeachment? Yes. So, ano sinasabi mo conspiracy? Ano yung sinasabi mo na selective justice?
no? Ano yung sinasabi mo na persecution? Nangyari ito long before Right. this impeachment, no? So how can you explain that? Kaya di ko maintindihan how he could sustain this. Hindi parang siguro again, baka sabihin ng tao DDS ako, but siguro from his point of view, eto na talaga yung height of witch hunt na nangyari sa kampo nila. Si Sara ginaganon na, si Bato hinahabol na, so parang point niya is he's just because he's known for his, good ties with the Dutertes, kasama siya dun sa mga minority ngayon na Pero opposition. madaling sagutin yan, dahil may kaso ba si Ping? May kaso ba si Risa? Right. May kaso ba si Si Bak? Bam May or kaso ba si Kiko. Kiko? May Yeah. kaso ba si Lito? No? May kaso ba si Soto? May kaso ba si Win Gatchalian? May kaso ba si Mick Subiri, JB, etc.? So, yun ang problema. Walang kaso eh. Sila yung may kaso eh. No? Tsaka yung ibang may Well, kaso na sa majority na. at very broad. Oo, pero hindi nawala yung kaso. Yeah. The case remain. No? Hindi naman nawala yung kaso eh. Tuloy-tuloy pa rin yan. Pero, yung kabal na nandun lahat ng kaso, sila. Kaya wag silang masaktan dahil sila yung may kaso eh. Long before the impeachment. Yeah. Ang sinasabi kasi ni Alan Peter, itong impeachment at saka mga kaso namin ay magkadikit. Right. Diba? Pero yung kaso mo, earlier on pa eh. No? Kung sakali magkakakaso ka, itong flood control mo, na tingin ko, yung nakikita natin ngayon sa exchanges na ni Ping Lacson is but the tip of the iceberg. Right. Diba? Yung sagot niya na wala namang ghost eh. Wrong. Kakaunti lang naman talaga ang ghost. Ang hinahanap, yung semi-ghost. Halimbawa, yung 20% lang na-deliver. No? Tapos na yung project. Or, nakatago sa ilalim ng flood control ay wala lang, house show lang. Yeah. Coconut, Yung performative yung may project, ganun, oo. coconut wood, o kaya nakapatong dyan ay tawag dito. Basta, Hindi something. siya ghost project, parang zombie project siya. Parang there's something there, pero almost dead din. Pwede, galing mo Diba? Oo. Naawa ka rin sa'kin, eh, oh. Habang gumigising ka pa sa Rona, sabi ko, tulungan ko nga 'to. Zombie project, I think that's a better way of putting it. Yeah. I think that's the Hindi correct siya way. ghost. Oo, zombie siya. Exist. Meron siyang manifestation, physical manifestation. Oo, pero rotten. Parang 10% lang na implement tapos wala pang ano yan. Yes. Oo. Yun yung iniimbestigahan nila Ping Lacson. At si Senator Ping Lacson, parang Rottweiler yan. Yeah. Kidlalakjo yan, no? Kaya, ayan, hindi niya bibitawan. Hindi niya bibitawan yan, no? Si Alan Peter, actually may data na siya. Oo. 6.79 billion ang insertions. In one one budget cycle lang. Ikalawa ay meron na silang nakilala na bagman. Yeah. At ikatlo, alam na nila kung magkano yung kickback, 25% daw of 6.79 billion. So, ibig sabihin, this early, meron na silang mga data. Tapos sinasabi rin nila, yung brother na dating mayor, si Lino Cayetano, tutulong din sa investigasyon tsaka sa case build-up. So, dapat kung ako si Alan, hindi ako that confident na walang mangyayari sa akin. No? But that presumes na may self-awareness. Yun ang problema, eh. Wala talagang self-awareness. At si ate nakikisama sa kanyang drama, yun ang problema. Meron siyang may sulsulera pa, Dahil eh. nawala kasi si Marcoleta, yung tag team niya. So si ate ngayon, abogada, siya yung bumapalit. Kaso medyo mahina yung drama. Oo. Parang mas magaling si nami-miss ko si Marcoleta. Nami-miss mo ba, sir? Sino? Si Marcoleta, nami-miss mo ba? Hindi pa. Hindi pa. Tayo natin next week. Pero galing ng PGH, bumibilis ang mga tao pagpasok, paglabas takbo na. In fairness, that's a testament to the expertise they have there in PGH. No, but going back dito sa Lacson, if you look at Senator Lacson, parang yung kung sinong ginano na nilakyan niya kung ganun, usually they don't last very long, no? Or at some point talaga magkakaroon sila ng comeuppance, no? Talaga, dahil lalo na ay galit na galit siya sa pag-question ng kanyang integrity. Mm. Ah, Kasi ini number one brand niya, wala siyang pork barrel. 2-3 weeks back, nilink siya, binigyan daw siya ng maleta. With no proof, Grabe, no? Alan Peter. Tapos, sinabi itong salin niya, na siya pa nga ay nagsabi na kulang yung binanggit ni Alan Peter. Right. No? Yung ganun ba? Tapos,
itong impeachment ngayon, dinidikit ni Alan yung investigasyon sa kanya dito. Right. Sabi ni Ping Lacson, dati pa yan. Napabilis lang dahil sa kanyang pagiging ASSHOLE. Oo. Right, right, right. Kaya napabilis. Oo. Oo. Pero Gumising ka na the fact gising ka remains, na ka pa lang. the fact remains na may kaso. Right. Oo. Even before the impeachment. Yun ang gusto ko i-emphasize. Oo. So if kung may poly-market tayo ngayon, will you bet na Cayetano will finish his term until 2028 ba yung end niya, 'di ba? Or he could have a Mark Oleta moment also or something along those lines. Sagutin kita after July. So baka by that time ano na, iba na yung live natin, live from kulungan na yung ano niya, 'di ba? Gusto ko makita yung Yeah. yung evidence. Ang naririnig ko lang kasi kay Ping, eh. Right. So, tapos yung kay Lino, no? Yeah. So, di ko pa nakikita talaga prima facie yung evidence. Pag But nakita ko, bad strategy, right? For me to piss off everyone, to get angry at everyone, to Karen everyone. Medyo delikado yung ginagawa it's niya. not too good Yeah, for your political future. Or especially when you're vulnerable like this, no? yes. No, don't throw glasses, eh. Don't throw stones at glass houses. Yeah. Di ba? Babalik din. Speaking of the Gallery of Rogues, doon naman tayo sa kabila. Si Attorney Dino yung kasama ko, yung isang abogado ko, papahamak ko siya. Sabi niya, traitor daw si Robin Hood Padilla dahil sa mga pinagsasabi niya na inaaway niya. Ito si Admiral Tariela na parang kasalanan pa natin na ginaganon tayo in China. I mean, what was going on there? Kasi naawa ko sa staff niya. Ang ganda nung statement nung ginawa ng staff niya. Swerte si Robin. Wala tayong treason laws, eh. Kahit yung mga spies na nahuli natin sa military, hindi natin makasuhan. Dahil ang treason laws natin only exists Wartime. in wartime. Yeah. O kaya nga may mga nagpo-propose na ayusin ito. Yeah. Lalo na we're practically in an Hybrid warfare. Yes. Yung Russian With veteran, yeah. with the emerging superpower. Exactly. No? And we still haven't gotten our act together. Halimbawa, yung ating security sector tsaka DFA, magkaiba ng message at saka tactics. Yeah. No? So, exploit yan ng China. No? Dahil these Chinese are no amateurs. Of course, yeah. Oo. Ito, yung KGB nila, nandito na. Active na. Should act as a monkey who has evolved. Paano si Alan Peter parang na-stop yung evolution. Nag-devolve, Naiwan siya- bumalik. Oo, naiwanan siya ron, eh. Kaya yun ang problema ni Alan. But Robin Hood, has Robin Hood evolved over the years? Robin stayed, eh. In anong stage of Para development? sa jogging in place. Ayun. Ganyan. Hindi ko sinasabi na evolutionary leap niya hindi nangyari and he remained a worm. Right. No? Grabe ka. Wala akong sinasabi. Single, single cell Cell organism. no? Hindi, may kilala akong gano'n. Meron na ganun level. Abogado. Wag na natin pangalanan. No, I'm going back to Robin and Padilla. What is the guy up to here? Kasi is it parang blind loyalty lang ba kay Digong yan? Or matigas lang talagang ulo niya? What's going on there? Kasi delikado yung hindi pa nga siya na dun sa bato scandal. He's already creating a lot of new enemies and pissing. Kasi yung ordinary na even yung mga DDS na kilala ko, ayaw nila sa China, sa ginagawa ng China sa West Philippines. So, hindi ko alam sinong gusto niya i-impress dito sa mga pinagsasabi niya. Meron kasi akong kilala yun. Attitude niya, devil may care. No? Yun. Hindi siya, Hubris nga. hindi niya, pinagmamalaki niya yung kanyang anti-intellectualism. No? Tapos shooting everywhere. Parang Alan Peter. No? Buti hindi nagla-live si Robin Hood, no? Imagine mo, nagla-live pa rin silang pareho or something like that. You wonder kung anong lalabas. May mga kilala ako na organic intellectuals. Yeah. May mga kilala ako na brave in the face of Right. persecution. May kilala ako na wala yung mga titles. Yes. Wala yung mga titles. Pero napakagaling. Napakagaling niya yun. At hindi siya yon. Pero sa tingin niya, ganun siya. Na parang kayo, abogado kayo, professor kayo, secretary kayo. Ako, basta loyal ako kay Digong, galing yan sa For a while nga, akala ko pinapatamaan niya yung dalawang siblings. Yung na abogada. Oo. Oo.
Pero Yung pala hindi. baka nga. Hindi kasi nakisabay siya, sabi niya University of Prison siya, UP siya. So ibig sabihin may respeto siya sa UP. Actually parang si Alan, multiple tactics, eh. Yeah. Yung ginagamit niya. Meron siyang, direct attack, merong indirect. Kakasabi mo walang method ta's ngayon multiple tactics na sila. Dati. Dati. Windows, 'di ba? Tapos, yun, pero nawala yun, eh. Nawala yun. Parang ngayon unhinged siya, eh. Yeah. Parang unhinged siya. Parang wala na lang, clutching at straws, bato rito, bato roon, 'no? Yung gano'n. Is it because na-sense niya na na-expose talaga siya na he's at best cosplaying? Mula ang tingin ko naapektuhan siya nung pagkakatanggal niya and the way na tinanggal siya as Senate President. Oo. You're talking about Cayetano? Oo, yeah. Nag-burst PTSD na siya, burst yung na-PTSD. kanyang bowel. Oo, na-PTSD siya do'n, yeah. Tapos wala siyang kasama, Yeah. 'di ba? Ang kasama lang niya yung kapatid niya, eh, 'no? So, yun yung isang, problema ni Alan. Pero si Robin Hood, what's going on there? Kasi Paano kasi, to have something going on there, you have to be something there. and there's nothing to hold something there. Yes. Because the there is Tingin ko yun yung ano, problema. so ontological yung problem. Oo. There's nothing there to begin with. Yes. So where Iba yung premise mo, eh. You started with hindi, siyempre mabait ako, hindi katulad mo, 'di ba? you start with the wrong premise, you end up with the wrong conclusions. Yeah, Ah, but law of syllogism yan, eh. may since woke ako sa Ronald, politically correct ako. Okay, kahit sabihin natin na Politically correct ka? critical thinking shy yung isang senador natin before we go to the next episode. No, I just wanna figure out who is Robin Hood trying to impress here by attacking Philippine Coast Guard warriors, by just attacking right and left NBI people? Is it because nasa-sense niya na medyo delikado rin yung position niya or at the very least na-expose siya na hindi talaga siya statesman material? Kasi ikaw ang nagsabi, 'di ba? Magpapasalamat tayo sa kanya, ang daming natalong artista dahil siya yung nagbigay ng masamang pangalan sa mga artista. Although in fairness, maraming artista diyan na nag-aral, nag-improve, nagsarili, nag-evolve. Siya hindi. Yeah. So he's like an exhibit A of why not to vote for celebrity Yeah. politicians. Problema ni Robin Hood, parang, ano ba? Nalimutan ko yung sinasabi ko kanina. Kasi nagbubuli ka. Ano bang ininom nito? Bigyan niyo pa na yan. Tulog pa yung isip ko. Okay, then, alam ko may ganun din ako eh. Hindi tayo morning persons pareho, Sir Ronald. Habang nagza-zombie mode ka dyan, ako kasi parang a part of me is wondering, talagang nagme-meltdown mode silang pareho. Like, Oo, unraveling meltdown talaga yan, oo. Pero it's a combination of being unhinged and at the same time unraveling. Halimbawa, si Robin, nung binanatan niya yung Romanov story, Oo, plan no? yeah. Hindi niya na-sustain, eh. Hanggang yung conclusion niya ay so illogical, no, na siya Na komunista siya. komunista. Komunista ba siya for in your understanding communism? Kasi ang excuse niya pre-Marx communism siya, parang primitive communism ang term ni Karl Marx doon, yung parang earlier versions of communism, communitarian values. Baka mas yung Neanderthal, no? Hindi Sapiens. baka Neanderthal, yun yung kanyang socialism, no? Medyo hindi yata nag-last yung Neanderthal eh. Wala, na-extinct po sila. Hindi, winipe out nila yung Cro-Magnon, tapos Oo. winipe out naman sila ng Earth Sa- humans. Oo. Ganon. Pero meron ng combination. Pero may nag-survive. Mag-survive. Actually, Baka si Robin yun. ingat na ako. Baka mapunta naman tayo dun sa... Tapos halimbawa, yung sunod, itong monkeys, hindi rin niya na-sustain. Yeah. Nagsimula siya, bumanat sa China. Eventually, dinedefend niya yung monkey narrative ng China. Na lahat naman daw tayo monkeys. Kasi yun ang Trato sa atin ng mga mga white puti. o ng mga puti, ng colonizers, no? Tapos sa dulo, hindi pa rin niya na-sustain. So, ang hirap sa kanya yung sisimulan niya, siguro galing sa staff niya, pero Talking points. pag develop na niya, hindi na niya kaya. Hindi niya masustain. Hindi niya ma-sustain. Nagpa-blank. Biglang guho. So just to end on this one, gusto ko talaga maintindihan what's going on here. Is it because meron siyang rough idea of a certain ideology, hindi lang niya gamay? Or is it because pinipilit niya yung certain narrative na kahit hindi niya gamay dahil may agenda siya or may gusto siyang protektahan? Kasi nung na-criticize na yung China, that went against everything basically he has been saying since coming to power, di ba? So feeling ko parang binabalansa niya ngayon na, hindi, kahit galit ako sa China, mas galit ako sa atin kasi tayo nag-trigger na. So in a way,
he's still synthesizing it eh. I think on both counts, you're overestimating mo extremely, no? Right. Tingin ko walang ganong klase. Right. Parang lagi siyang off the cuff. Gusto lang niya magsalita para magmarka siya. Dahil believe siya sa sarili niya. No? Ang Saan ba galing yung confidence na yan? problema, number one siya sa Yeah, di yun ba? nga, yeah. Tapos kinilala siya ni Digong. Estudyante siya. So, dati siyang ex-convict, di ba? Na hindi Tapos, pwede bumoto at saka tumakbo, di ba? So, na-restore yung kanyang rights. Carson siya, di Oo. ba? So, nanggagaling siya ron. At ngayon, gusto niya mag-assert. It's parang affirmative action for yourself. Yeah. No? So, ang problema, he's failing absolutely doon sa strategy na yun. No? Kaya, ayun, everybody is not taking him seriously. Everybody ay pinagkatawanan siya. No? Large part ay hates him. No? Yeah. Sa kanyang drama sa kwan. Tapos lalo na ngayon na sinuportahan niya yung statement ng China Yeah. na what's wrong with being monkeys? Parang ganun eh. Malungkot lang yan kasi he represents a certain constituency na, especially yung mga ating Muslim brothers and sisters na although a lot of them also just don't agree with him habang usapan nila. I felt sana yung constituency na yan was better represented. So he's doing a disservice to his constituency, all the people who voted for him and people he believes he's representing. So nakakalungkot yan para sa akin. I always said, I compare to Manny Pacquiao, another celebrity politician. At least kay Pacquiao, nakita mo, nag-NCPAG, nag-training, he tried to improve himself, his communication skills, he's tried to reach out to different people. Hindi ko alam kay Ronald Llamas or hindi throughout the years. Probably not as successful more recent years in elections for a combination of reasons, but at least probably it's also because he stood up to the Dutertes, right? And including on the West Philippine Sea issues, si Pacquiao, he pushed back against Duterte. I remember in 2020, 2021, di ba? Dun sa Juan Felipe Riff, if I'm not mistaken, or Rizal. Juan Felipe, I think. And since then, nakita natin na it didn't pay dividends for him politically, but at least that told him na si Pacquiao at least meron siyang sense of himself, his values, he stood up, and he improved himself. And yun yung wala kay Robin Hood eh. In fact, he has been moving the wrong direction. Having said that, some surveys still show him as a potential vice presidential ball. Lalo Or na, kung hindi si Sarang tatakbo, baka he could be part of a ticket. So, shouldn't he play the long game and be careful also with what he's doing? pwede, no? Halimbawa, ay dahil nawala si Marcoleta Yeah. na ginugroom as vice presidential candidate si Sara, pwede mag-fill siya ng ganong role. Ang problema, wala siyang value added. Yeah. Dahil yung kanya, Sara din yun eh. Yeah. Ang kailangan ni Sara ay makaalis dun sa quagmire ng plateau. No? At makakuha dun sa hindi kanya. Pag kinuha mo si Robin as vice, walang value added. No? Kaya yun yung magiging problema. Or any Duterte for that matter, kung hindi si Sara yan. Di ba? Kalawa, kung may plan B, ang plan B is a Duterte, not Robin. Halimbawa, ang tinutulak ng Baste. nung ibang mga Digong loyalists, si Baste. Oo. No? Actually, itong mga bumabanat kay Sara ng mga DDS, mga Bastian. No? Yung mga tipo nila Panelo. Basteistas. Yan. Basteistas. Panyan, Digong yan, Oh, pero hindi yan Basteistas, oh. necessarily Sara. Yun. No? Alright. Let's end on the Basteistas kasi I'm worried yung kay Baste kung saan mapunta ang usapan. Sa next episode, balikan natin itong issue ng Lenny Robredo, whether tatakbo siya or hindi. And then also a preview of what we're expecting sa upcoming SONA next week. What should be there, what should not be there, at ano yung mga expectations natin. So maraming salamat for joining us here. Gumigising lang po yung ating naintindihan ko rin kasi may moments din akong gano'n. Parang ini-expect ng tao, bully ka na nga, may energy. Tapos, kahapon nga sabi ng ba't ang subdued ni Richard dun sa show namin ni Cuatro Alas Youth? Yung otherwise known as With Due Respect. Dun sa Cuatro Alas na hindi youth. Na hindi youth. With Due Respect. So, ituloy natin yung discussion nga sa next episode. Pag-usapan naman natin, tatakbo ba si Lenny Robredo since nakita ko yung isang picture ni Ronald Llamas with jeans na supposedly tumakbo ng 3 kilometers. 10. 10, hindi, 3 lang bayad namin sa registration. And then, pag-usapan natin, of course, yung upcoming SONA. Maraming salamat.